Sa gitna ng malawak at luntiang kabundukan ng Bukidnon, nakatira si Dante, isang pinuno ng komunidad na kilala sa kanyang pagiging matulungin at mapagkakatiwalaan. Isang gabing malamig at tahimik, habang naglalakad si Dante sa kagubatan malapit sa kanyang tahanan, isang kakaibang liwanag ang kanyang nakita. Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang isang engkantada, na may anyong kahali-halina at misteryoso. Nagsalita ang engkantada na may tinig na kasing linaw ng agos ng bukal, "Dante, matagal na kitang pinagmamasdan. Ikaw ay tunay na lider na may malasakit sa iyong bayan." Si Dante, bagamat nagulat sa kanyang nasaksihan, ay nanatiling mahinahon. "Sino ka? At ano ang dahilan ng iyong pagparito?" tanong niya habang kunwaring hindi siya natatakot. Ang engkantada ay ngumiti, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng libu-libong lihim. "Ako ay isang tagapagbantay ng kalikasan, at nais kong tulungan ang iyong komunidad." Sa liblib na bahagi ng kagubatang ito, may isang bukal na ang tubig ay may kakayahang magbalik ng kalusugan at sigla sa sino mang uminom nito. Habang nakikinig, unti-unting naramdaman ni Dante ang bigat ng responsibilidad. Naisip niya ang mga paghihirap ng kanyang mga kababayan, lalo na ang mga matatanda at may karamdaman. "Paano namin matatagpuan ang bukal na ito?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pag-aalala. "Tutulungan kita, ngunit tandaan mo, ang tubig ng bukal ay hindi maaaring gamitin ng basta-basta. Ito ay para lamang sa mga may pusong dalisay at may tunay na hangarin na paglingkuran ang kapwa," babala ng engkantada. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, kung saan binigyang diin ng engkantada ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapangyarihang ibibigay ng bukal. Habang tumatagal, lalong lumalim ang pagninilay ni Dante. Naiisip niya ang mga potensyal na pagbabago at ang kanyang tungkulin sa pagtiyak na ang biyaya ng bukal ay magamit sa tama. "Paano namin mapapanatili ang kadalisayan ng layunin sa paggamit ng tubig na ito?" tanong ni Dante. Ang kanyang isip ay balot ng pangamba at pag-asa. "Sa pamamagitan ng iyong patnubay at mahigpit na pagbabantay. Kailangan mong maging matatag at matalino sa pagharap sa mga pagsubok na darating," sagot ng engkantada. Ang engkantada, bago tuluyang naglaho, ay nag-iwan ng isang misteryosong simbolo sa palad ni Dante. Isang palatandaan na siya ang piniling tagapag-alaga ng bukal. Nang mag-isa na lamang, si Dante ay tahimik na nakaupo, pinoproseso ang lahat ng narinig at nakita. Sa kanyang puso, isang malalim na pagnanais na tulungan ang kanyang komunidad ay lalong umigting. Alam niya na ang susunod na mga araw ay magiging puno ng mga hamon at pagsubok, ngunit sa tulong ng engkantada at ng mahiwagang bukal, handa siyang harapin ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang komunidad. Kinaumagahan, nagtipon si Dante at ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan sa kanyang bahay. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan at ang tungkol sa mahiwagang bukal na sinabi ng engkantada. "Lino, Maria, at Juan, may mahalaga akong ibabalita sa inyo. May natuklasan akong bukal na maaaring maging sagot sa ating mga dasal." Pagsisimula ni Dante, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. "Isang bukal, Dante. At saan naman matatagpuan ito?" tanong ni Maria. Ang kanyang kilay ay nakakunot sa pagtataka. "Nasa gitna ng kagubatan, sa lugar na hindi pa natin napupuntahan. Isang engkantada ang nagbigay sa akin ng gabay kung paano ito mararating," paglalahad ni Dante, habang hinahaplos ang simbolo sa kanyang palad. Si Lino, nakilala sa kanyang tapang at kahandaan sa anumang pagsubok, ay mabilis na nagpahayag ng suporta. "Kung ito ay magdudulot ng kabutihan sa ating komunidad, nandito ako upang sumama at tumulong, Dante." Si Juan, ang pinakamatalino sa kanila, ay nagbigay ng isang mapanuring tingin. "Mahalaga ang ganitong pagtuklas, ngunit kailangan nating maging maingat." Ano ang sinabi ng engkantada tungkol sa bukal? Mayroon bang mga kondisyon o limitasyon sa paggamit ng tubig nito? Si Dante ay nagbigay ng malalim na buntong hininga. "Oo, Juan. Binigyang diin ng engkantada na ang tubig ay dapat gamitin ng may dalisay na puso at hindi dapat abusuhin. Kailangan natin itong pangalagaan at siguraduhing tama ang paggamit nito." Habang pinaplano nila ang kanilang paglalakbay, ang bawat isa ay napuno ng pag-asa at pagkabalisa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang masasalubong sa kanilang pagtungo sa bukal. Sa kanilang paglalakbay, nadama nila ang pagkakaisa at ang bigat ng responsibilidad. Ang mga pag-uusap ay umiikot sa kung paano nila mapapanatili ang kadalisayan ng kanilang layunin, at kung paano maaapektuhan ng bukal ang kanilang pamayanan.
Ang ating paglalakbay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat sa komunidad, paalala ni Dante. Dapat nating tiyakin na ang biyayang ito ay magdudulot ng kabutihan at hindi kasamaan. Sumang-ayon si Lino, tama ka, Dante. At kailangan nating maging handa sa mga pagsubok na maaaring harapin natin. Hindi ito magiging madali, ngunit alam kong kakayanin natin ito bilang isang grupo. Ang kanilang mga puso ay puno ng determinasyon, at pag-asa habang sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanilang minamahal na komunidad. Matapos ang ilang araw ng mahirap at mapanganib na paglalakbay sa kagubatan ng Bukidnon, natagpuan ni Dante at ng kanyang mga kasama ang lihim na paraiso kung saan matatagpuan ang mahiwagang bukal. Habang papalapit sila sa bukal, ramdam nila ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay tila humuhuni sa isang ritmo na nagpapagaan sa kanilang pagod na mga katawan. Kakaiba ang lugar na ito, bulong ni Maria. Ang kanyang mga mata ay malalim ang titig sa kumikinang na tubig ng bukal. Parang may mahika dito. Si Lino, na palaging maraming enerhiya, ay halos tumakbo patungo sa tubig. Hindi ako makapaniwala na nandito na tayo. Tingnan nyo kung gaano kalinaw ang tubig. Si Juan, na mas may pag-iingat, ay nagbigay ng paalala. Maganda nga ito, pero huwag natin kalimutan ang babala ng Encantada. Dapat nating respetuhin ang lugar na ito at ang kapangyarihan ng bukal. Si Dante, na pinangungunahan ng grupo, ay lumapit sa bukal at hinaplos ang tubig. Isang damdaming kapayapaan at sigla ang agad niyang naramdaman. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng tubig na ito, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at respeto. Kailangan nating siguraduhin na ang biyayang ito ay mapapakinabangan ng ating komunidad ng tama at makatarungan. Nag-usap sila kung paano nila dadalhin ang tubig pabalik sa kanilang komunidad. Pinag-usapan din nila ang paglikha ng mga patakaran upang ang tubig ay hindi maabuso o magamit sa maling paraan. Marahil ay kailangan nating magtakda ng sistema, kung saan ang tubig ay maaaring makuha ng mga taong tunay na nangangailangan, iminungkahi ni Juan. Hindi ito dapat maging sanhi ng pagkakawatak-watak o pagkakaroon ng labis na kapangyarihan para sa ilan. Sumang-ayon si Dante, tama ka Juan. Dapat nating itaguyod ang katarungan at pagkakapantay-pantay sa paggamit ng bukal na ito. At marahil, kailangan din nating ituro sa ating mga kababayan, kung paano mapanatili ang dalisay na puso at intensyon, para patuloy na pagpalain ng bukal. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin na dahan-dahan silang napapalibutan ng ilang mga hayop ng kagubatan, na tila pinagmamasdan at binabantayan ang kanilang mga kilos. Ngunit sa halip na pakiramdam ng takot, naramdaman nila ang isang kakaibang koneksyon at kapayapaan, kasama ang kalikasan. Napagkasunduan nila na kumuha ng kaunting tubig para dalhin pabalik sa kanilang komunidad para masubukan, at bumuo ng isang plano kung paano nila ipapaliwanag at ipapamahagi ang tubig na ito sa kanilang mga kababayan. Ang pagtuklas sa bukal ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay para kina Dante, Lino, Maria, at Juan, kundi isang espiritual na paglalakbay rin, na nagpabago sa kanilang pananaw at nagbigay sa kanila ng bagong layunin at pag-asa, para sa kinabukasan ng kanilang komunidad. Pagbalik nila sa komunidad, dala ni Dante at ng kanyang mga kasama ang kaunting tubig mula sa bukal. Hindi sila nag-aksaya ng panahon, agad nilang ipinatawag ang mga matatanda at may sakit sa kanilang komunidad upang subukan ang kapangyarihan ng tubig. Sa isang malaking pagtitipon sa gitna ng nayon, ipinaliwanag ni Dante ang kanilang natuklasan. Mga mahal kong kababayan, nagbalik kami hindi lamang ng kwento ng isang mahiwagang bukal kundi ng pag-asa na maaaring magbago sa ating lahat. Ngunit, bago tayo uminom mula sa tubig na ito, kailangan nating maunawaan na ito ay may kondisyon. Ang kadalisayan ng ating mga puso at intensyon. Naroon si Mang Pablo, ang pinakamatanda sa kanilang komunidad, nakaupo sa kanyang lumang upuan, ang kanyang mga mata ay saksi sa maraming taong lumipas. Dante, tawag niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit maraming pag-asa, matagal na akong nagdusa sa sakit at kahinaan ng aking katawan. Kung itong tubig ay may kapangyarihan na sinasabi mo, nais kong subukan ito, hindi para sa mahabang buhay, kundi para sa pagkakataong makapaglingkod muli sa ating komunidad, kahit sa maikling panahon lamang. Nabagbag ang damdamin ni Dante sa sinabi ni Mang Pablo. Ang inyong kagustuhang maglingkod, kahit na sa kalagayan ninyo, ay tunay na nagpapakita ng dalisay na puso, sagot niya,
at iniabot ang isang baso ng tubig mula sa bukal. Habang umiinom si Mang Pablo, isang himala ang naganap. Dahan-daang nagbalik ang kulay sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang likod na dati yuko na sa pagtanda ay unti-unting dumiretso. Ang kanyang mga mata ay nagningning, puno ng bagong sigla at lakas. Ang mga taong naroon ay napuno ng pagkamangha at tuwa. Isa-isa, ang mga matatanda at may sakit ay lumapit upang uminom ng tubig, at isa-isa rin silang nakaramdam ng pagbabago sa kanilang mga katawan. Lumapit si Aling Feli, isang matandang babaeng dating hindi makalakad ng maayos dahil sa sakit sa kanyang mga tuhod. Dante, maaari ba akong uminom ng tubig mula sa bukal? Matagal na akong hindi nakakapunta sa ating simbahan dahil sa aking kalagayan, tanong niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-asa at pananabik. Pagkatapos uminom, ang kanyang mukha ay nagliwanag, at lahat ay nagulat nang siya ay tumayo at naglakad ng walang hirap. Hindi ako makapaniwala, parang bumalik ang aking lakas noong ako'y bata pa, tuwang-tuwa niyang sambit. Sumunod si Mang Jose, isang veterano ng digmaan, na matagal nang nakadepende sa tungkod dahil sa kanyang pagkapilay. Akala ko'y tapos na ang aking mga araw na makalakad ng matuwid, sabi niya habang maingat na umiinom mula sa baso. Sa pag-inom, unti-unting nawala ang kanyang pilay, at tumindig siya ng tuwid at matatag. Parang binigyan ako ng bagong buhay. Hindi lamang ang aking katawan ang lumakas, pati na rin ang aking espiritu, masayang ibinahagi ni Mang Jose. Habang nagaganap ang mga himala, nag-usap-usap ang iba pang matatanda. Ito'y tunay na milagro. Parang bumalik tayo sa ating kabataan, sabi ng isa, habang ang isa pa ay nagsabi, ngayon, maaari na ulit akong magtanim sa aming hardin nang hindi iniinda ang sakit sa aking likod. Ang kanilang mga salita at reaksyon ay nagdulot ng matinding emosyon sa komunidad. Ang kabataan at ang iba pang miyembro ng komunidad ay puno ng paghanga at paggalang sa nakamit na himala ng kanilang mga nakatatanda. Si Lino, na nakamasid sa mga pangyayari, ay nagsalita kay Dante, nakakamangha Dante. Parang isang panaginip ang lahat ng ito. Oo Lino, ngunit kailangan nating maging mapagmatsyag. Ang biyayang ito ay maaaring maging sanhi ng inggit at kasakiman kung hindi natin ito mapangangalagaan ng mabuti. Paalala ni Dante. Ang kanyang mukha ay seryoso at mayroong determinasyon. Sa sumunod na mga araw, ang balita tungkol sa mahiwagang bukal ay kumalat sa buong Bukidnon. Marami ang dumating upang humingi ng tulong, at sa ilalim ng mahigpit na gabay ni Dante, napanatili nila ang kaayusan at naitaguyod ang pagkakapantay-pantay sa paggamit ng tubig. Ang komunidad ay dumaan sa isang malaking pagbabago, hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa kanilang pag-uugali at pananaw sa buhay. Naging mas malapit sila sa isa't isa, at ang kanilang pagsasamahan ay naging mas matibay kaysa dati. Ang pagkakatuklas sa bukal ay naging simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng komunidad, isang kabanata kung saan ang pag-asa at kabutihan ay naging sentro ng kanilang pamumuhay.